Magandang gabi, Ma'am Julie. Ako po si Kyle P. Dimasoy, galing sa 10 Amoroto. Sa video na ito, titignan natin kung paano nagbago ang gender roles na lalaki at babae sa Pilipinas mula sa panahong pre-colonial hanggang sa kasalukuyan. Makikita natin ang inaasahan sa bawat kasarian ay dumadaan ng malaking pagbabago dahil sa kultura, relihiyon at mga impluensya ng mga dayuhan. Noong panahon bago pa dumating ang mga mananakop, pantay ang tingin sa lalaki at babae. Ang lalaki naman ay maaaring magkaroon ng maraming asawa, ngunit ito ay bahagi ng kanilang kultura at responsibilidad. Samantala, ang babae ay may mataas na posisyon sa lipunan, sila ay maaaring maging babaylan o pinunong espiritual. May respeto naman sa kanila pero mahigpit ang konsepto ng katapatan. Kapag ang isang babae ay nahuling may ibang lalaki, maaari siyang patawan ng mabigat na parusa. Sa kabuuan, may pagkakapantay, ngunit ilang tradisyon ay nakatuon sa pagkontrol sa babae o sa mga kababaihan. Sa pagdating ng mga Espanyol, nagbago ng malaki ang gender roles. Ang mga lalaki ay tanging pinapayagang mag-aral at magtrabaho. Ang babae naman ay inaasahan manatili lamang sa bahay at mag-asikaso sa pamilya. Naapektuhan nito ng mga relihiyong kagaya ng Katoliko na nagtakda ng mas konserbatibong at limitadong papel para sa mga kababaihan. Nawalan ng karapatan ang maraming mga babae dahil ang taglay ng kapangyarihan ng mga mananakop noong pre-colonial. Noong dumating ang Amerikano, nagsimulang mabuksan ang maraming oportunidad. Ang lalaki ay natutong gumamit ng Ingles at mas lumawak ang pagtrabaho at edukasyon sa kanila. Ngunit pinakamahalaga ay nagsimula magkaroon ng karapatan ang mga babae. Pwede na silang mag-aral, pumasok sa paaralan at kalaunan bumoto. Ito ang nagsimula ng ideya ng woman empowerment sa bansa. Sa panahon ng Hapon, naging magulo at mapanganib ang buhay ng mga Pilipino. Marami ang lumahok sa digmaan at kasama na ang kaguluhan sa pang-aabuso sa kababaihan. Maraming babae ang ginasa o ginawang comfort women. Ngunit dito rin nakita ang mga lakas ng mga kababaihan. Marami sa kanila ang natutong ipagtanggol ang sarili at sumama bilang mga gerilya, mga nurse o tagapagligtas sa komunidad. Ang panahon na ito ay nagpakita ng katatagan ng mga kababaihan sa gitna ng panganib. Sa modernong panahon, malaki ang ipinagbago ng gender roles. Ang lalaki ay hindi na limitado sa tradisyonal na tungkulin. Maaari na rin silang gumawa ng mga gawaing bahay, mag-alaga ng anak at gampanan ng dating pangbabaeng na roles. Ang babae naman ay may pantay-pantay na karapatan. Nakakapagtrabaho at nakakuha na sila ng mataas na posisyon at minsan ay mas mataas pa ang kanilang sweldo sa mga lalaki. May mga hamon pa rin pero patuloy ang pag-usbong ng pagkapantay-pantay sa kasarian. Sa pagdaan ng mga panahon, nakita natin kung gaano nakakulong at nagbago at unti-unting naging pantay ang papel ng lalaki at babae sa lipunan. Ang gender roles ay produkto ng kasaysayan at tayo ngayon ay patuloy na mas humuhubog na mas makatarungan at pantay na kinabukasan. Yun lamang po. Maraming salamat.